Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa kumakalat na balita na si Pastor Apollo Kibuloy di umano ay nasa labas na ng bansa. Specifically, yung sinabi is baka nasa China na daw siya. Okay, pakinggan na muna natin tong balita ng News 5 Everywhere at after that magbigay ako ng reaksyon. Makalat umanong balita na nasa China na raw ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang Philippine National Police, tiwalang nandito pa rin sa bansa ang wanted na pastor. Nasa frontline ng balita yan, si Ria Fernandez. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kung nasaan na nga ba ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman ng PNP na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, i-verify pa po natin. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor pero hindi niya raw ito sasabihin. Nilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Kibuloy. With due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo. Pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po natin kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Dinipensahan naman ng PNP ang pagkwestiyon ng kampo ni Kibuloy sa pagtanggap ng DILG ng reward mula sa mga pribadong individual. This is not the first time ay private citizen ay nag-offer po ng reward. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Sinang-ayunan naman ito ni Vice President Sara Duterte na kilalang malapit kay Kibuloy. So right man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG na magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Nauna na ring hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si Kibuloy na magpakita na at harapin ang batas. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, unang reaction ko yung pagbibigay ng bounty o reward money galing civilians. Pwede man yun, basta sabihin nyo lang kung sino. Kasi alam ko yung mga nakaraan, may mga nagbibigay reward money, kailang sinasabi kung sino. Ito, bakit ayaw masabi? Bakit itago? Doon tayo nagkakaproblema. Bakit ayaw sabihin? Ang laki niya, no? 10 million pesos. Sabi ni Ka Eric, yung mga top leaders ng CPP, NP, NDEP, ano ba yan? Ka Roger, George Madlos ba? Yung mga 5 million pesos lang ang bounty, reward money. Grabe naman. Yung Pastor Kibuloy, 10 million. Para bang doble ang kanyang value sa mga leaders ng komunista na lumaban, nagpahirap sa taong bayan ng 54 years na ngayon. So, yun ang nakakapagtaka. Palagay ko, pwedeng mag-donate ang mga civilian, sabihin nyo lang. Huwag nyong itago. Okay? Next, doon sa possibility. Nasa labas ng bansa na ba si Pastor Kibuloy? Is specifically China?
yung sabi ng PNP, hindi ko maintindihan, sabi, nandito pa sa loob ng bansa. We are sure. Kaya lang, sabi rin niya, may possibility na dumaan sa backdoor. Oh, Davao, malapit na yan, oh. Nasa Mindanao, from Davao, pag nandun ka sa Zamboanga, nako, ang dali nang lumusot. Napakaluwang po yung karagatan dyan, mahirap intercept, magsakay ka lang ng bangka or whatsoever. Madali pong makalabas dito sa ating bansa. Kaya, ako, ito lang ang aking assessment, opinion ko lang ito. Noong una, tingin ko, nandyan lang sa Davao si Pastor Quiboloy. Kaya lang after yung June 10, yung overkill na pag-serve ng warrant of arrest, na 2 SAF battalion, CIDG, helicopter and everything, ang nakita ko, analysis ko, si Pastor Quiboloy, it came to his mind na delikado na siya. Darating ang panahon na liliit ang kanyang mundo dito. Kaya, there's a possibility na naghanap ng paraan na makalabas siya ng bansa. Yan ang tingin ko. Kaya, yung sinabi ng kanyang abogado, na posible nasa China na, kung ako ang inyong tatanungin, malaki ang posibilidad. Bakit? Ito, geopolitics na naman ito, labanan ng mga superpower. Sinasabi ni Pastor Quiboloy na US talaga ang gustong magpadakip sa kanya. Kasi kung wala sanang interference ng US, palagay ko kayang-kaya niyang harapin yung mga kaso na yan dahil nung una, na-dismiss na yan ng piskal Bigla lang binuhay. May pang-abogado naman siya. Kaya lang doon siya natatakot sa kamay ng US government. At dahil na-involve ang US, baka naman itong China, alam mo naman, yung labanan ng superpower, baka lang ito nag-offer ng tulong kay Quiboloy. Tulungan ka namin. Punta ka sa China, walang gagalaw sa iyo doon. Kung kayo si Pastor Quiboloy, offeran ka ngayon ng China, we will protect you. Pupunta ka ba? Tingin ko, kung ito, puros opinion lang ito, analysis lang. Kung inofferan ng Chinese government si Pastor Quiboloy, yun, tinanggap niya. Napakadali na lang ilabas si Pastor Quiboloy sa bansa kasi nga yung Mindanao area, dumaan ka lang sa dagat, ang dami mong pwedeng daanan, pwede ka nang makalabas. Tapos China is a superpower, may submarine, baka isinakay pa siya ng submarine. Goodbye Philippines, babalik na lang ako sa 2028. Parang ganon ang kay Pastor Quiboloy. Kung totoo, these are all hypothetical o analysis opinion. Kung totoo na nasa China si Pastor Quiboloy, may magagawa pa ba ang PNP, ang DILG? Kahit gawin nilang 100 million ang reward money, may magagawa pa ba? Kung nandun na siya sa China nagtatago, lalo na kung tinutulungan ng Chinese government. Yun na. So, ito po ang kaganapan kay Pastor Quiboloy. Ulitin ko, hindi ko kilala si Pastor Quiboloy. Hindi ko pa na-meet. Yung usapin sa kaso, bahala ang korte doon. Hindi ko siya dinidepensahan yung kaso niya. Ako lang, nag-a-analyze lang sa pangyayari na medyo nakaka-alarma na yung unang pagka-alarma dyan, yung overkill na pag-aresto sa kanya nung June 10,
Plus ito, nakakapagtaka na biglang lumabas ang 10 million reward money times 2 sa reward money ng mga top communist leaders, tapos anonymous. Sino yung nag-donate? Ayaw sabihin. So yun ang mga nakakapagtaka. So I don't know naman tong mga abogado, Pastor Kibuloy, bakit sinabi nila na probably nasa China na siya. Ano ba yung ibig sabihin nun? Palagay ko, there's a motive behind. May purpose itong mga abogado. Bakit naglabas sila ng ganong statement na nasa China na si Pastor Kibuloy? It remains to be seen.